What's up mga talentado? For today's video ay magluluto tayo ng isang putok-batok. So dahil matagal tayo nawala, babawi tayo sa ating recipe ngayon. So nakita nyo naman sa title, ang ating lulutuin ay flavored crispy pata or garlic buttered crispy pata. So lalagyan natin ng twist yung common na crispy pata. At i-infuse natin ang lasa ng garlic butter sa ating gagawing dish for today. So umpisahan na natin sa pagpapakulo ng ating pata. Palambutin natin siya salang sa pressure cooker para mas mabilis, no? Lagyan ng sibuyas, luya, bawang, paminta, laurel at star anise, and then maraming asin para kumapit yung lasa sa ating pata. Tapos lagyan ng tubig at siguraduhin na nakalubog yung pata sa tubig para mabilis siyang lumambot. So ayan, umpisahan na natin ang pagpapakulo. Let's go! At habang hinihintay natin na lumambot ang ating pata, ay gagawa naman tayo ng ating sausawan. At gagawin na rin natin yung ating gagamitin para sa ating garlic butter flavor. So, magpitpit ng bawang, 2 bulb ng bawang ang ginamit ko dito. So, bakit 2? Yung iba gagamitin natin para sa sausawan, yung iba ito-toast natin para pang garnish, at yung iba naman ay ilalagay natin sa ating butter para maglasang garlic yung ating butter. Alright, so tadtarin lang siya ng pino. Medyo dahan-dahan lang sa ating pagtadtad, ingat lang at baka kayo'y madali ng kutsilyo. So magay tayo sibuyas para naman sa ating sausawan. So dice cut lang siya. Itong sausawan naman na to common na sa crispy pata. So madali lang siya. At mas masarap talagang sausawan ang suka para sa crispy pata. Tama ba ako? Yung iba gusto rin ng gravy, pero ako mas okay sa akin ang suka. So sibuyas, sili at paminta. Lagyan natin ng suka, asin, toyo. And lagyan din natin ng asukal para mabalanse yung lasa ng suka. Naglagay din ako dito ng kapirasong luya. So maganda kung gagadgarin nyo yung luya, pero ako, dahil maliit lang na parte ng luya yung gagamitin natin, ay mas binabuti kong tadtarin na lang siya kasi baka masugatan pa tayo sa paggagadgad. And then lagyan natin siya ng pipino para magkaroon ng texture ang ating sausawan, para pagkagat nyo merong crunchy bukod dun sa ating crispy pata.
So, dice cut lang natin siya ng maliliit. At ihalo natin siya sa ating sausawan. So, kalahati lang ginamit natin pipino. Tapos yung kalahati ay gagamitin natin sa pang-garnish mamaya sa ating pata. So, syempre, titikman nyo muna. At dagdag bawas lang kung sakaling hindi pa okay sa inyo yung lasa. Pero sa akin, okay na yan. Kaya, isi-set aside muna natin to. And then, balikan natin yung ating pinapalambot na pata. So, may gitsang oras na siya na nasa pressure cooker. Kaya siguradong malambot yan. So, ayan. Kita nyo naman. Nag-crack na yung balat. Ingatan nyo lang masira yung balat. So, ayan. Papalambigin natin siya. Set aside natin. Tapat natin sa electric pan para mabilis lumamig. At ngayon naman ay magpapakulo na tayo ng mantika. So, makikita nyo, meron tayong barbecue stick sa kawali. So, nilagay ko yan para hindi lumapat yung balat ng pata sa kawali. Para maiwasan natin siyang masunog. So, kung meron kayo yung stainless na yung pinagpapatungan ng kaldero, kawali, yung maliit na bilog, yon mas magandang ganon gamitin nyo. Pero since ako ay walang ganon, nag-improvise lang tayo ng barbecue stick. At ayan, luto na nga yung kabilang side. Ingat lang kasi dumikit. Dumidikit yan eh. So, careful lang tayo sa pagbabaligtad. Ayan, katulad niyan, pumuputok-putok. Takpan muna natin siya para hindi sumabog yung mantika. So, malalaman yung okay na yan pagka kalmado na yung mantika. At pagkatapos nito, i-double fry pa natin siya sa mas mainit na temperature ng mantika para ma-achieve natin yung crispiness na hinahanap natin sa crispy pata. At ngayon naman ay gagawa tayo ng garlic buttered flavor. So, magtunaw lang kayo ng butter sa mantika. So, ito kalahating butter. Yung isang buo, hinati natin. 50-50 siya. 50% na butter, 50% na mantika. And then, ilagay natin yung ating bawang, yung minced garlic. So, lagyan natin ng konting paminta. At hintayin lang nating maluto yung garlic. So, ayan yung ipapahid natin sa ating crispy pata para lumasa yung garlic butter sa ating crispy pata. So, yung crispy pata natin na i-double fry na natin yan. Hindi lang natin na ipakita na sa video. At isasalang natin siya sa air fryer. 1.5 minute lang hanggang 2 minutes. Para kumapit yung lasa ng buttered garlic. Kung may torch kayo, pwede nyo gamitin yung torch. Kung wala naman, okay lang. Kung wala rin kayong air fryer, okay na rin. So, ito na siya. Ang ating finished product.
ang ating buttered garlic flavored crispy pata. Alright? Nakakagutom, di ba? So, napakadali lang i-prepare nito. Medyo matrabaho nga lang. Pero, madali lang siya dahil kukonti lang yung ingredients na kailangan nyo. At, konti lang yung proseso. Mahirap lang mag-prepare. At ito na nga, ang moment of truth. It's the moment of truth. Titikman na natin ang ating crispy pata. So, ayan, no? Crispy check. Anything? Try it. Wow, yummy. Batok-batok. Sarap. Nakakatakam, di ba? So, kung umabot ka sa parting ito ng ating video, maraming salamat sa iyo. At para sa mga bagong nanonood sa ating channel, please consider na mag-subscribe sa ating YouTube channel, Henyo Talentado. At pa-follow na rin po ang aking Facebook page na Henyo Talentado. Don't forget to subscribe. And also, please like, comment, and share. At huwag kalimutang i-click ang bell button para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. So, kain muna tayo. Maraming salamat. Ito po ang inyong Henyo Talentado na laging nagsasabing, every day may not be good, but there's something good in every day. Ciao! Paalam! See you next video.